Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Ambrosio Invito. Isa po akong naturopathic practitioner. At ako po ay nag-aral ng natural na paraan ng paggagamot. At kayo po ay aking kinakamusta na sana kayo ay nasa magandang kalagayan sa oras na ito. At ang pagpapala ng Panginoong Diyos ay inyo pong nararanasan. Ngayon po, ang mga kabataan ay nagkakaroon ng mga suliranin kapag nag-uumpisa na, inakawag po natin puberty ng isang kabataan. Ang nangyayari sa kanila ay nagkakaroon po ng pagsibol ng mga acne. Ano ho? At yan talaga naman ay nakakahiya, lalo na kapag dito sa mukha ay malalaki ang acne natin at namumula, namamaga at buti sana kung iisa lamang ay minsan ay tadtad ng acne ang mukha ng isang kabataan. Kaya nga ito ay medyo nakakahiya. At hindi yan maiwasan sapagkat pag nagkaroon na nga ng puberty, ang isang kabataan ay nandiyan na. Nagkakaroon na ng pagdami ng mga hormones. At ang kadalasan na dahilan talaga niyan ay ang hormones, maging sa mga kababaihan. At kapag ang isang matanda na, halimbawa 30 years old pataas, ay meron pa rin sumisibol ng mga acne, ay ito po ay meron ng ibang dahilan. Hindi na natin masabi na ito ay dahilan sa kagaya ng nangyayari sa mga kabataan. At kapag mga magsi-50 na at nagkakaroon pa rin ng ganyang pagsibol noon, ay maaaring ito ay premenopausal symptoms na po yan na pwedeng maranasan ng isang kababaihan. At kapag nagkakaroon na ng acne, di kayo mga tagihawat na may edad na, at maaaring yan ay dahilan ng pagtaas ng kolesterol ng isang tao. Kaya kapag medyo may edad na at nagkakaranas pa rin ng ganon, ay medyo mag-ingat na sa kalusugan dahil baka ito ay isang dahilan ng isang matinding karamdaman. Ngayon, ano ang gagawin ng isang kabataan at ng isang tao na nagkakaranas ng acne? Ang una, sa natural na paraan ng panggagamot ay kinakailangan na mag-supplement ng chromium. Sapagkat ito ay nakakatulong sa ating balat at saka po sa pag-control ng mga mga taba-taba sa ating pangangatawan. Sa katunayan, maging sa pagkakaroon ng mataas na asukal sa dugo, ang chromium ay napaka-importante din na maging supplement ng isang taong may diabetes. At ito ay maganda sa isang taong nagkakaroon ng acne. Kinakailangan mo lamang ng 200 micrograms nito, ng supplemento nito na iyong iinumin. Ayan. At kung ang gagawin mo naman na isang topical na pag-apply ng gamot para sa iyong acne, ay pwede kang maghalo sa isang olive oil, virgin olive oil, di kay virgin coconut oil ng langis na tinatawag na tea tree oil. Tea tree oil. Inyo pong tatandaan. At kapag naihalo mo itong tea tree oil sa isang langis, ay pwede mo rin po itong, pag nakahalo na sa langis, ay pwede mo rin initin ang petroleum jelly at pagkatapos ihalo mo itong langis na ito habang umiinit at para ang petroleum jelly ay maging parang oil at hayaan mo itong lumamig at pag ito'y lumamig na ay magiging gel na ito. Ayan. Ang pampahid sa mga balat sapagkat ang tea tree oil ay isang oil na galing sa halaman na yon na napakataas ng antiviral at saka antimicrobial property. Na ito kapag kasi ang isang acne ay maaring lalo pang maging malala kapag ang isang tao ay hindi maingat sa pangangalaga ng balat sapagkat ang balat natin pag hindi natin inalagaan, ang mangyayari niyan ay magkakaroon ng maraming bakterya. Hindi dahilan ng bakterya sa pagkakaroon ng acne, pero ito ang nagpapalala sa acne ng isang tao kapag nagkaroon ng bakterya. Kaya nga para makontrol ang bakterya na sa ating balat na pwedeng magpalala ng acne, kinakailangang pahiran mo
ng solusyon ng olive oil o di kaya ay virgin coconut oil na may halong tea tree oil. Yan, napakaganda. Bago mo yan lagyan, kung gusto mong maganda ang epekto nito, ay pwede ka pa rin magkuskus halimbawa ng aloe vera sa iyong mukha. Ayan. Ang aloe vera ay meron ding antimicrobial property. At ang kagandahan ng tea tree oil, kapag ito'y nakalagay na sa langis, ito'y medyo matagal matanggal. Ano ho? Kaya mas matagal kanyang gisa. Ano ho? Kaya yun ay pwede nating gagawin. Ngayon, pwede pa rin makadagdag ng paglala ng acne ng isang kabataan ang pagkain pa rin ng mga malalangis na pagkain. Kaya kinakailangan ang pagkain natin ng mga malalangis kapag nagkakaroon na tayo ng acne, kinakailangan babawasan po natin. Yan. Sapagkat itong ating balat, ito po ay meron po talagang mga glands na nagpo-produce ng mga oil at lalo pang makatindi sa pagdami ng oil yung mga kinakain pa rin nating mga matatabang pagkain. Kaya yan po ay dapat iniiwasan po natin kapag nagkakaroon tayo ng ganyan. Lalong-lalo na kapag ikaw ay nagkakatagihawat o acne na ikaw ay medyo maedad na, maaring yan ay sintomas na tumataas ang iyong kolesterol. Kinakailangan kinukontrol mo na ang pagkain ng mga matataas sa kolesterol at saka malalangis na pagkain, para tayo po ay manatiling malusog ang ating pangangatawan. Yan lang po ang ilan po nating pinag-usapan ngayong umaga at hindi natin ayaw kong pahabain ang ating video para hindi naman po kayo mainip. Sa susunod na pagkakataon ay gagawa po muli tayo ng panibagong pag-uusapan tungkol sa kalusugan. At pwede po niya kong ipalo sapagkat kagagawa pa lamang po ng akin pong YouTube channel na ito. Pakipalo po ang Bito Natural Remedies. Ano po? Maraming salamat po sa inyo at sana po ay pakasuportahan din ninyo ako sa pamagitan po ng pagpalo sa akin pong YouTube channel na ito. Magandang araw po sa inyo at ang pagpapala ng Panginoon ay sumaatin pong lahat.